You might be asking, who are Seventh-day Adventists? Commonly known as Adventists, we are a Christian movement established in 1863. We have 28 fundamental beliefs and more than 20 million members. We also observe the seventh-day Sabbath. Worldwide, we have more than 162,000 congregations. We serve countless communities with our education institutions, with 2 million students. And 198 hospitals around the world. And it's all because we love Jesus. People. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return.
At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bansa. Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakabal. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po, ang inyong pong malit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ang inyong main host at inyong makakasama sa isang buong oras nating pagtalakay at pag-aaral dito sa ating ministry na ayon sa nasusulat. Kamusta po kayo mga kapatid at matagal po tayong hindi po tayo nagkasama sa ere sapagkat marami po tayong mga pinagkakabalahan at syempre mga kapatid ay alam niyo naman po no na marami tayong mga nakapilang mga debate na inihamon sa atin ng ating mga kapwa Kristiyano. Okay? So mga kapatid, so bago po tayo magpasimula sa ating mga gawain, ay tayo muna ay hihingi ng gabay mula sa ating Panginoon at syempre mga kapatid tayo ay hihingi ng karunungan mula sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ay isang instrumento lamang ng Panginoon sa kanyang gawain. At ito ang kanyang ministry mga kapatid, kaya wala po tayong maipagmamalaki. Kaya naman tayo po ay manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at may ari ng mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay pag-aaral ng iyong dakilang na nasa Biblia, Panginoon. Mga Panginoon, sa aming pag-aaral, kami po ay inyong kagabayan at tutulungan, Panginoon, na maunawaan at maliwanagan kami sa aming gagawing pagtalakay at pag-aaral ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, gusto mong panawa sa amin ng banal na Espiritu Santo upang sa ganon ay kami po ay magkaroon ng bukas ng isipan. Ngayon din po ang aming mga manonood at mga kapatid sa aming gagawing pag-aaral ngayong gabi ito at bigyan po kami ng Espiritu ng pagpapakumbaba na siyang iyong ibinigay sa aming halimbawa na ikaw ay sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman, sa pagsunod sa kalooban ng aming Panginoon, kami rin po ay humihingi sa inyo, Panginoon, na linisin mo po kami sana at higit sa lahat, Panginoon, maging pagpapalat biyaya nawa sa amin, sa bawat isa sa amin, ang gagawin namin pag-aaral na ito. At ito lamang po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Okay? So mga kapatid, muli po binabati po natin ang isang magandang gabi, kayong lahat yan. So tayo po ay na-late ng kaunti kasi ang ating schedule supposedly mga kapatid is alas 8 ng gabi, no? 8 to 9:30. Pero ngayon mga kapatid, tayo ay nasa 8:30 na. Okay? Kaya naman mga kapatid, tayo ay medyo gahol na rin sa oras sa magtalakay nitong ating topic, no? Okay. So, binabati natin unang-una mga kapatid ang siyempre yung ating Kuya Jezreel. Binabati natin una, first mention, yung ating Kuya Jezreel. Maraming salamat, hindi lamang sa StreamYard, kundi maging dito sa ating slides na gagamitin nyo yung gabi ito. Ayan. So, maraming salamat sa ating mga kama sa straightforward. Namimisa namin kayo. No, dahil matagal tayo mag-lay off. Abangan niyo po ang Straightforward Season 4 sa January na po yan mga kapatid. No? Nagpapahinga lang po kami. Ngayon mga kapatid, binabati din natin ang kabuuan ng Advent Biblical International Ministry
at ang ating mentor, Dr. Rocky Tulog, at ating partner sa ministeryong ito ng ating Panginoon, si Brother Fernando B. Camacho Jr., at gayon din ang ating mga kasama, mga kapatid, dito sa komunidad ng Ayon sa Nasusul Ministry, ating mga top fans. Yan, andyan, yung mga commenters natin and live viewers natin na palagi nakatutok sa atin. Gayon din mga kapatid, top mention natin, yung mga faithful na mga churches na nanonood sa atin mga kapatid, including yung mga nasa Upper Umon, Bagay, Camarines Norte, dyan po sa Paiti Church, sa distrito po ng San Pedro at sa iba't iba pa pong mga iglesia natin at mga distrito at sa lahat ng ating mga pastors at elders ng ating iglesia na mga pinuntahan mga kapatid. Shout out po sa inyo. Hindi ko po kayo maiisa-isa lahat mga kapatid dahil mauubos po ang ating panahon sa kababati sa dami po ninyo. No? So mga kapatid, nag-decide po tayo na talakayin ang bagay na ito sapagkat alam naman po ninyo mga kapatid na mayroong isang Catholic faith defender na nagmamalaki. O, talagang niyayabang niya, no? Na sila daw, aniya, ang tunay na iglesia. O, at ito pa, mga kapatid, ito problema. Dito sa mga nagkiklaim na sila ay tunay na iglesia. No? Ito ang problema sa nagkiklaim. Yung isa, bading, na Catholic defender. Kilala nyo naman, di ba, si Sanrio? Ikaw, yung tinakot ng Knights of Columbus. Sino? Walaan nyo. O, Brother Amek Taglinaw, na one lang naging CFD na agad. No? So, ang dami nila nag-claim, puro mga dispalingado. Yung mga nagtuturo, puro dispalingado. Okay? So, ngayon, dahil yung yung nagtuturo, dispalinghado, syempre, ang turo, mga kapatid, ay obliterate na rin. Wala na rin sa katotohanan. Bakit niya, mga kapatid? No? Sapagkat, ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay hindi po nasusukat sa kung gaano katagal lang yung church. Hindi po nasusukat sa buto na nasa ilalim ng Vatican, miyembro. Kung iisipin lang natin yung paramihan ng miyembro, mas marami na po ang tatalikod at mapapahamak sa mga huling araw na ito, mga kapatid. No? Kaya naman, nag-decide po ang inyo pong abang likod na tayo po ay magkaroon ng live stream na pag-aaral ng ating pangunahing doktrina o isa sa ating mga pangunahing doktrina, ang tunay na iglesia. Paano po mga kapatid natin ipakikilala sa ating mga kaibigan ang ating doktrina patungkol sa tunay na iglesia? O, kapag tinanong tayo, bakit nananampalataya tayo na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo? Sa paanong paraan natin ipipresent sa kanila ang katotohanan ito na ating nasumpungan sa Biblia, mga kapatid. Opo? So, meron po tayong mga example dito or mga marks of the true church or pagkakakilanlan ng tunay na iglesia, mga kapatid. Pansinin po ninyo. Ito, pansinin po ninyo sa ating slide, mga kapatid, ha? Okay. Ito. So ano po ba ang marks of the true church natin? Okay. So marks of the true church, sa Roman Catholic, meron silang one, Holy Roman Catholic Doctrine. Okay? So 5. 5 palatandaan or 5 marks of the true church. Ang Roman Catholic or the Church of Rome, mga kapatid. However, sa ating ng mga Adventists, mga kapatid, sa Biblical Christianity ay mayroong 8. 1, Holy
Catholic, Apostolic, Orthodox, Adventist, Prophetic, and Reformer. Isa-isahin po natin, mga kapatid. Ano po ang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia sa huling kapanahonan ito? Di ba? So titignan po natin dito po sa 8 pamantayan na ating ginawa, mga kapatid. Kung maaari ay maglabas kayo ng ballpen at notebook para inyo pong maililista ang ating mga talata. Okay? So ito, mga kapatid, ang ating tatalakayin. So ito muna yung unang 4, mga kapatid. The church, the Seventh-day Adventist Church is the true church. Why? Because we Adventists believe in one God or one founder. It is Jesus Christ. Doon sa mga nag-claim, mga kapatid. So dito makikita natin na sila ay itinatag ay kay Pedro. So si Pedro ang pinagtayuan ng kanilang iglesia. Somewhat tayo, mga kapatid, tayo ay under one body, isang katawan ng ating Panginoon Kristo, at tayo ay naniniwala sa iisang Diyos, at tayo ay naniniwala na iisa lamang ang itinatag na iglesia ng ating Panginoon. According po sa sa ating according po sa ating nakalap, mga kapatid, na ebidensya mula sa Biblia, tayo po, mga kapatid, ay pasok diyan sa marka na yan. Sapagkat ang sabi, mga kapatid, ay ganito. Ito, tignan po ninyo maigi, mga kapatid. The church is one because we believe, yung Ephesians chapter 4, verse 5, and one founder, Ephesians chapter 2, verse 20, mapapansin niyo po na si Kristo, mga kapatid, ang cornerstone ng ating iglesia. Siya po ang bato na sinasampalatayanan ni Pedro, mga kapatid. So atin pong basahin, ang nakasulat po dito sa Mateo 16 at 16. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Pansinin po ninyo ang ating mababasa dito sa mga talatang ito. Mateo 16, ganito po mababasa. Ang sabi, sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang naipahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipa ng iglaban sa kanya. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay itinayo sa pananampalataya ni Pedro na si Kristo, na si Jesus ay ang Kristo na anak ng Diyos. Hindi po itinatag kay Pedro. Wala po tayong mababasa na si Pedro ay tinutukoy na subject dito po sa Mateo 16 hanggang 18. Hindi po yun ang konteksto ng talata. At hindi po natin maaari pagpalagpa to dito sa talata dahil wala naman pong koneksyon sa konteksto. Hindi natin pwede i-contextualize siya gano'n. Anyway, mga kapatid, puputulin ko yung ating discussion. Pumasok yung ating bisita supposedly. At gusto ko siya magpapatunay sa inyo, mga kapatid, na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesia. Yan.
So, tignan natin paano patutunayan sa atin ng isang dating Roman Catholic for 15 years. Makinig kayo mga kapatid for 15 years. Siyang Roman Catholic. No? At ngayon, isa na siyang layman at evangelist sa ating church, mga kapatid. So, wini-welcome po yung ating kasama, si Brother, siguro siya na magpapakilala sa kanyang sarili. Pakilala ka sa amin, kapatid. Good evening, bro. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa programang ito. Magandang gabi rin, kapatid na Denmark. Pakilala ka na po. Okay, ako po si Brother Mike Rivera. Ako po ay taga Masbate at sa kasalukuyan, ako ay nangangaral sa salita ng Panginoon dito po sa Dumanhog, Cebu. At sa gabing ito, kasama ko po ngayon si Brother Denmark upang magbigay sa inyo ng testimony or magpapaliwanag tungkol sa tunay na iglesia. Brother Denmark? Yan. So, si Brother Mike Rivera, ang isa nating evangelist. At debater din, syempre, na nakita natin sa sa Russia TV, mga kapatid. No? At isang mahusay na apologist ng ating simbahan. So, ito nga, Brother Mike, no? Bro Mike. So, kami excited kami dahil 15 years kang naging Roman Catholic. So, pwede mo ba kami bigyan ng background dyan sa matagal na panahon mong pagiging Roman Catholic? So, siguro magtataka ang lahat, no? Hindi naman siguro kataka-taka. Automatic, kapag kayo pinanganak tayo, Roman Catholic tayo. Pero ang tanong kasi dito, anong klaseng Katoliko ka noon? At paano mo natagpuan yung Seventh-day Adventist? Okay. So, ako po ay member ng Roman Catholic Church at ang sa akala ko noon, ang iglesyang ito ay nagtuturo ng katotohanan. Pero nung ako ay third year high school, pinag-aralan ko po ng maigi ang banal na kasulatan sapagkat doon po sa aming bahay, kahit Catholic kami, meron po kaming Biblia. So wala man ni isang Adventist na nag-Bible study sa akin sa pagkakataong iyon. So sinaliksik ko talaga ang banal na kasulatan. At nung ako'y napunta sa Exodus chapter 20, nabasa ko doon lahat ang Ten Commandments, kapatid na Denmark, at doon ko po nalaman, no, ang original o tunay na 10 utos na itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagdating doon sa ika-4, kapatid na Denmark, ang sabi doon na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ang lahat ng gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sasahin ang ika-4 na utos, 10 utos, tiningnan ko ang aming kalendaryo. At nung nakita mo? Kita ko yung ika-7. Kaya sabi ko, bakit ng Diyos ay ang unang araw pala dito sa kalendaryo ay hindi po naman ito, kundi linggo po ang unang araw ng San Linggo. Kaya ako po ay nag-decide po ako, kapatid na Denmark, na magsimulang mangilin sa akin ng Sabat.
doon ko po Okay, comment kayo mga kapatid ha. Try comment kung ano yung nakikita ninyong ano. Ayan. So, hindi ko alam kung ano nangyari kay Brother Mike, mga kapatid. Kanina kasi ay tumatumbling yung kanyang signal, sayang naman, ano. Anyway, mga kapatid, tuloy po natin ang ating discussion na wala si Brother Mike. Narinig niyo po mga kapatid, ang testimonya ng ating kapatid na siya ay nangingilin ng sama. No, mamaya, tatalakay po natin yan, mga kapatid. No? So dito, tanda natin, may isang iglesia na itinayo ang ating Panginoong Kristo at sinasabi ng talata sa atin, kanina, na binasa natin talata sa Mateo 16:18 na mayroon lamang iisang iglesia na itinayo ang Panginoon. Isa, itatayo ko ang aking iglesia. No? Yan po ay ating mababasa sa Mateo 16:18. Ngayon mga kapatid, no? At itong isang iglesia na ito ay banal. Bakit banal? Sapagkat ang kanyang mga miyembro ay banal din. Ito po ang ating mababasa sa Revelation chapter 12. Yan. Verse 17, ganito ang sinasabi, mga kapatid, no? Revelation 12:17, ganito po ang sinasabi. Okay? Sabi mo dito, mga kapatid, pakinggan po natin, at nagalit na doon sa babae at umalis upang digmain ang nanabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad ng utos ng Diyos at may mga patutuon ni Diyos. Dito, mga kapatid, ay makikita natin na ang tunay na iglesia, ang kanyang miyembro ay banal. No? Sapagkat hindi lamang isang beses tinalakay ito ni Juan. Sapagkat mababasa natin sa Apokalipsis 14:12 ang kanyang mga pananalita. Basahin po natin. 14:12 na ang Revelation. Sabi ganito, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Ang mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at nangahawak ng matatag sa pananampalataya kay Jesus. Sa madaling salita, mga nakikita po ba ninyo na ang mga miyembro ng iglesia, ang iglesia ay banal sapagkat ang kanyang mga miyembro ay banal. Therefore, mga banal na ito ay nagsisitupad ng utos ng Diyos. At gaya ng nabanggit ni Brother Mike Rivera kanina, no, ang tunay na iglesia ng Diyos o iglesia ng Panginoon, iglesia ni Kristo, at lahat ng mga katawagan sa iglesia, mga kapatid, ng tunay na iglesia ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ano-ano po ba ang mga utos ng Diyos? Una, mga kapatid, huwag kang magkakaroon
ng ibang Diyos liban sa akin. Ang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang magkakaroon ng mga larawang inanyuan. Tatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ikapat, ipanginin mo ang nagsabat. Kalima, igalang mo ang iyong ama't ina. Ika-anim, huwag kang papatay. Kapito, huwag kang mangangalunya. Kawalo, huwag kang sasaksi ng hindi katotohanan. Kawalo, ay huwag kang magdadakaw. No? Yan. At ikasampu, ano sabi doon mga kapatid? Ay huwag kang mag-iimbot ng mga bagay na hindi sa iyo o sa iyong kapwa. So sa 10 ito, mga kapatid, tiyak ako mga kapatid, siyam lamang ang nasusunod ng tao. Kaya naman yung sinasabi ni Brother Mike Rivera kanina na siya ay na-convert, sa pagbabasa niya ng Biblia ay nakita niya ang Sabat pala ay Sabado. Nung binilang niya ang 7, bumagsak ng Sabado at nakita niya ang unang araw ay Linggo. Ngayon, narinig natin kay Brother Mike yon. Ituloy natin yung kanyang kwento. No, ituloy natin. Ano yung kwento mo, Brother Mike, pagkatapos mo makita sa kalendaryo na yung tunay na Sabat pala ay Sabado? Sige, tuloy natin. Okay. So, matapos kong nalaman, Brother Denmar, ang tunay na araw ng Sabat, na yun pala ay Sabado, nagsimula na po akong nangilin sa araw na ito. Kaya sabi ng mga kapatid ko, kasi lahat kami Catholic, sabi ng kapatid ko, para ka ng Sabadista. Sabi ko, ito yung natutunan ko nung pinag-aralan ko ng maigi ang banal na kasulatan. Kaya dito ko po nalaman ang katotohanan na ang tunay pala na Sabat, hindi pala Linggo, kundi Sabado. Sabi niya, Sabadista, parang Sabadista ka na. Sabi ko, ito talaga ang totoo, ito ang tunay na araw na Sabat. Kaya hindi po ako nakontento, kapatid na Denmar. Hinanap ko kung sino ang iglesyang nagtuturo ng Sabat. Kaya sinearch ko yung mga churches at isa lang talaga yung nahanap ko, ang Seventh-day Adventist. Kaya nung nakita ko yung simbahan, kaya pinuntahan ko at kasama ko po yung mama ko. Sinabihan ko yung mama ko nga, Ma, samahan mo ako, magsimba tayo doon po sa simbahan ng Adventist. Sapagkat may nabasa po ako dito sa Biblia na ang araw pala ng pamamahinga ay ika-7 araw ng Sanlinggo at ang ika-7 araw ng Sanlinggo, ayon po sa kalendaryo natin, ay hindi pala Linggo kundi Sabado. Samahan mo ako, Ma, puntahan natin yung simbahan ng Seventh-day Adventist sapagkat sila lang ang nagtuturo ng araw ng Sabat. O, yun yung sabi ko noon. Kaya sinamahan niya ako at kaming dalawa ay sumamba doon sa Panginoon. Doon po kasama ng mga Seventh-day Adventist. At sila po ay natutuwa o nagagalak sa pagkakataong ngayon sapagkat meron po silang bisita. At pagkatapos po ng worship, divine worship po sa tanghali, sinabihan ko yung elder doon na pwede po ba akong magpa-Bible study? At doon po nagsimula na ako'y binay-Bible studyan po ng mga Seventh-day Adventist. Pero bago po ako binay-Bible studyan ng mga Seventh-day Adventist, nanggili na po ako ng araw ng Sabat. So, hanggat 3 tema lang po ako, kapatid na Denmar, ako po'y nabaptize. Kaya nag-self-study lang po ako, self-research. Opo, inistudihan ko yung 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist. At ngayon po, ako po ay nagagalak, na-enjoy po ako habang naglilingkod sa Panginoon na ginamit niya ako bilang instrumento po para po sa kanyang gawain. So, kasama ko po ngayon si kapatid na Denmar. Pagaman kami hindi nagkikita personally, pero naging kasama po kami sa gawain ng Panginoon. Kapatid na Denmar? Oo. Anong edad ka noon nung ikaw ay nagpabautismo? So, third year high school po ako, kapatid na Denmar, mga 15 or 16, nasa ganung edad.
Anong year yun? August 1, 2009 po. Aba, kita mo, tanda pa. August 1, 2009. Oo, nabaptize po ako noong August 1, 2009. Nung third year high school po ako. So, Brother Denmark, kasi ang mga kabataan ngayon, ML lang ang alam nila eh, ML. Walang alam ang kabataan ngayon sa Biblia. Kunti lang mga kabataan ngayon na nag-aaral ng Biblia. Kaya nakapagsabi ako, hindi naman sa pagmamataas sa sarili ba, nakapagsabi ako ngayon ba, na grabe no, ang Holy Spirit na mag-guide talaga sa katotohanan. Kasi 15 or 16 years old, di ba? Hindi naman sa gano'n na kung titingnan natin ang edad na ito, ano pa talaga ang isip eh. Pero ako po'y naninindigan kung ano yung katotohanan na inutos or yung sinabi ng ating Panginoon na mababasa sa Biblia. Kapatid na Denmark. Amen. Amen. So, nakikita natin yung mga kabataan niyo. Tama ka nga po. Kayo ha, makinig kayo kay Evangelist Mike Rivera. Kita ninyo? Puro daw kayo ML. Pambira kayo. Pero walang biro, kapatid na Mike, no? Tawag dito, ang ating mga kabataan ay puro na lamang laro. Hindi naman sa tayo ay humahatol. Pero tayo, mga kapatid, ay yun po ang ating nauobserbahan. Yung mga ganitong bagay, 15 years old pa lang or 16, kakaiba, Biblia na ang tawag. Yung iba, cellphone. No? So, siguro may cellphone noon, pero hindi mo hawak-hawak parati. Dahil Biblia talaga ang talagang inatupag mong pag-aralan, Brother Mike. Ngayon, gusto kong itanong, ano naman ang nakita mong kaibahan ng Roman Catholic at saka ng Adventist? Yan. Ano ang kaibahan ng dalawa? Paano mo nasasabi na sa loob ng 15 years na ikaw ay member ng Adventist, ano yung malaking kaibahan ng dalawang iglesia? Napakalaki pong kaibahan ng dalawang iglesia, kapatid na Denmark. Noon po, kunti lang po ang alam ko patungkol po sa salita ng Panginoon sapagkat hindi po kami tinuturuan ng mga Catholic faith defenders or mga lay minister or kahit ng pare. Mapakinggan namin ang salita ng Panginoon sa tuwing araw ng Sunday, pagsamba. Hindi pareho or kagaya ng Seventh Day Adventist ba na karoon ng Bible study at bisitahin ka sa bahay. Hindi ko yan na-experience noon. At patungkol po naman sa doktrina, napakaganda ang doktrina ng Seventh Day Adventist. So, ang doktrina po ng Roman Catholic ay mostly wala talaga sa Biblia. Kagaya ng Sabbath, Ten Commandments, yung pagyuyukod sa mga rebulto, di ba? Pagkain sa mga karumal-dumal, pagdidisko, pagsusugal, pagsisigarilyo. At marami pang mga kalayawan, kapatid na Denmark. Oo, amen. Ano po? Amen, no? Ngayon, ang tunay na Catholic kasi, nakita ko, Brother Mike, ang Roman Catholic ay meron pa lang silang 185 countries na narating. Samantalang ang Adventist, nitong 2023 lang ang ating statistics, ang naabot nating bansa ay nasa 251 na. Ngayon, ang tanong, sino ang tunay na Katoliko? Yung 185 or yung 251? O di ba, ang dami nating bansang naabot, sila kakaunti pa lang. Baka isipin ninyo yun, na ipapalaki ninyo kay Roman Catholic, samantalang hindi nyo pa nasakop buong mundo. Kaya po, tinatanong ko si Evangelist Mike, kasi meron tayong doktrina na Three Angels Message. Yun naman ang iba sa atin. Yung Angels Message. No? Nakabilang doon ang Sabat. Ngayon,
Kabilang din sa tunay na batayan, sa tunay na iglesia, mga kapatid, ay ang apostolic. Ang apostolic, when you say apostolic, kung ano ang ginagawa ng mga apostoles, no, ganun din ang ginagawa ng mga alagad. According dito sa Webster Dictionary, ang apostolic, connected with the apostles or from their teaching. Ibig sabihin, konektado sa kanilang turo. Ngayon, Brother Mike, ito na itatanong ko na sa iyo. Nung ikaw'y nagbasa ng Biblia, may nabasa ka ba? Na iniutos, binago, o kaya naman inilagay sa araw ng linggo, yung araw ng pangilin o pamamahinang Sabat, inilagay ba sa linggo? Dito sa panahon ng ating Panginoon Kristo hanggang sa mga apostolets. May nabasa ka ba? Medyo naputol po kapatid na Denmark. Ano yung tanong mo kapatid? Ang tanong ko, Brother Mike, kung may nabasa ka ba, yung araw ng Sabat ay binago, pinalitan, at nagay sa linggo. Ang ating Panginoon Kristo. Wala po tayong nabasa kapatid na Denmark. Walang nabasa kahit isang talata man lang. Wala? Paano yan mga kapatid? Kami ako. May word ako, Brother Mike. Masagot kaya? Na makapagtuturo sa Biblia na yung pangilin, ipahinggan, binasbasan at pinagpala ang araw linggo. Kapag po wala kayo na sa verbatim, mababasa nito kung letra, wala po sa libo. Pero kung meron man, kahit anong translation, dapat sa original Greek, dapat may mabasa kayo linggo, ha? Kung wala kayong premyo sa akin. Di ba? Yung paborito nila. Ano bro? Yung paborito nilang talata sa New Testament, yung Revelation 1:10 eh. May mabasa ba doon na linggo? Yan ang problema eh. May mababasa ba dyan na linggo? Babasahin natin. Sabi dito sa Revelation 1:10, kapatid ito Revelation 1:10. Basahin natin. Sabi dito, 10. Ayan. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko ang malakas na mula sa isang trompeta, gaya ng isang trompeta. Wala po ditong araw ng linggo. Wala tayong nabasa araw ng linggo. Ang sabi, araw ng Panginoon. Ano ba araw ng Panginoon? Sabat. Sabat po ang araw. Siya pong pinakatanda sa bayan ng Diyos ay binigay. According po yan sa Ezekiel 20:20. 12 at 20, no? So, brother, pero nagtataka tayo ngayon kapatid na Denmark sapagkat marami ng translation sa kasalukuyan dyan sa Revelation 1:10 na isiningit nila ang salitang linggo na labag naman talaga yan sa kung i-base natin sa original. Sapagkat ayon sa Isaiah 5:13 at sa Marcos 2:27, ang Lord's Day talaga ay 7th day, Saturday, hindi po Sunday. Kaya sablay po yan na translation kung Sunday yung nakalagay sa Revelation 1:10. Yun ang paborito ni Brother Alvin Gitamundok yung kasama mo dati kapatid na Denmark. At kasama pala natin dati. Brother Mike, no? Ako itatanong ko sa personal ito. Di ba nabalitaan mo yung lipat ni Arik Aginaw, yung isang vlogger natin na Roman Catholic? Siyempre, dito lang pwedeng sabihin na tinakot ng pero gusto ko malaman, ano pa yung komento o opinion mo na ikaw ay nanggaling ka na sa Roman Catholic, kahit sa Roman Catholic, Adventist ka. Si Amik galing Adventist, nag-Roman Catholic.
Ano ba masasabi mo doon kay Brother Ame? Okay. Ang masasabi ko kay Brother Ame, nawala kasi yung signal eh. Oh. Si Brother Ame, ang ano ko, ayon lang sa natutunan ko sa kanya, dati siyang Adventist, tapos ngayon ay siya ay bumalik na sa sa Roman Catholic. Kasi before siya naging Adventist, siguro isa siyang Roman Catholic, pero ngayon bumalik talaga siya sa kanyang pinanggalingan, no? Siguro kung ano yung tunay na desisyon niya, may kinalaman siguro si Strongman kasi magkaibigan yun sila eh. Alam siguro si Strongman tungkol dyan, pero ako hindi pa totally. Pero mas maganda talaga kapatid na Vilma. Ano po? Yung pamilya ba, Bro Mike, ay Adventist na rin, yung mga kamag. Okay. So, ang una talagang na-Adventist sa amin, yung papa ko nung siya binata pa. Tapos, na-backslide siya, ilang taon lang sa Adventist. Pero hindi siya nag-Bible study sa amin kasi backslide na siya eh. Tapos, lasinggero na yung papa ko. Tapos, maninigarilyo. Pero ngayon, hindi na siya lasinggero at hindi na maninigarilyo. Tapos, ang mama ko din ay Catholic at kinasal sila sa talaga Roman Catholic na simbahan. Tapos, nung ako'y pinanganak na, pang-5 kasi ako, o pang-6 kasi namatay yung isa. Walo kasi kami lahat ng magkakapatid eh. Tapos, nung pinanganak na ako, doon na po ako nung ako third year high school, sinaliksi ko talaga ang banal na kasulatan at doon ko po nalaman ang mga katotohanan na itinuturo ng Biblia. Kaya ang mama ko ngayon ay isa ng Seventh Day Adventist. Nung ako'y nabautismuhan din yung mama ko at ang ibang mga kapatid ko ay Bible studyan ko din at sila din ay naging Adventist. Pero ang papa ko ngayon, hindi pa Adventist ang papa ko. So ano ba ang mensahe mo sa papa mo ngayon? Kung halimbawa nanonood siya o makarating sa kanya to, tiyak ako makakarating sa kanya to kasi kahit sa Amerika nakakarating po programang to eh. So paano? Ano ba yung mensahe mo sa papa mo? Palagi kong sinabihan ang papa ko na huwag kang mananatili dyan. Kasi nagsisimba siya ngayon sa born again, kapatid na Denmark. Naging stepping stone niyang born again eh. Simula sa kanyang pagiging lasinggero, maninigarilyo siya. Tapos ngayon, nagsisimba siya sa born again kasama ng aking uncle. Pero hindi naman siya nabautismuhan. Pero naging stepping stone niya. Sabi ko, huwag kang mananatili dyan sapagkat mga anti-10 commandments yan. Hindi yan nagtuturo ng katotohanan, lalong-lalo na ng Sabat. Kaya tanggapin mo talaga ang katotohanan at ikaw ay bumalik sa tunay na iglesia na Seventh Day Adventist. Yun ang sabi ko sa kanya. Oo, yun nga. So, nung ikay nagsasaliksik ng doktrina natin sa Bible, ano ba masishare mo sa amin? Yung Panginoon Kristo ba at mga apostol nung ikay naghanap, anong araw sila nagsimba? O anong araw sila nangiling? Anong araw kaya yun? So maliwanag ang sinabi sa New Testament na ang ating Panginoong Kristo ay Sabbath keeper ayon dyan sa mababasa sa Lucas 4:16. Ang sabi nga sa Spanish sa Lucas 4:16, "Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del Sabado en la sinagoga y se levantó a leer." Kaya ang nakasulat po sa Lucas 4:16, Sabado po. Sabi naman ng mga CFD, may Saturday ba dyan? Sabado. Hindi Saturday. Nako. Pag may nabasa ng Saturday, ay sa Hudyo lang yan. Maraming palusot, kapatid na Denmark.
malilito tayo sa kanilang doktrina eh. Kapag maipit na, sa Hudyo lang yan. Sa simula, kung may Sabado, ay hindi Saturday, Sabado. Sabado daw yan na linggo. May Sabado ba na linggo? Mismo ang ating mga apostoles, Sabbath keeper din, kapatid na Denmark, ang mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya connected po tayo sa mga apostoles. Kasi kung Sunday tayo, hindi tayo connected. Kasi yung Sunday, first in first sa Sunday keeping, noong March 7, 321, sulpot lang yung Sunday. Paano naging connected yung RCC sa mga apostoles na sulpot lang sila eh? Kaya nga kapatid na Denmark, tumba ngayon si ano eh. Kung sa Bisaya pa, hagba si ano, tumba si Fernando Alabado sa debate ninyo eh. Kasi napatunayan mo na malaking sulpot talaga ang RCC. Pinakamalaking sulpot. Tawa ko na tawa eh. Pinakamalaking. Pigun eh. Ngayon ito, gusto kong itanong sa iyo. Kasi mababasa naman natin si Pablo ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, Acts 17 verse. Acts 18 verse 4. Pumasok ng sa araw ng Sabat. So ngayon, ang tanong ko sa Brother Mike, sa lahat, di ba, ikaw, naging defender ka rin naman ng mga debate mo, ano ba masasabi mo tungkol dun sa argument nila patungkol dun sa Sabat? Yun daw ay para lang daw sa pinako na sa cross, no? At yung 10 cross, expired na daw. Ano ba masasabi mo dyan? Pakiulit niya kapatid na Denmark kasi nawala yung signal. Sa akin ba o sa iyo? Nawala sa akin. Pakiulit niya yun, no? Gawin mo kapatid. Ano daw? Ito. Ano ba masasabi mo dun sa mga nakabati mo na sinasabi na yung Sabat ay paalam daw sa Hudyo? Ano ba yung sagot natin dyan? Okay. So kung may magsabi sa atin, lalo-lalo na sa aking katunggali at sa lahat ng mga tao na mga anti-Sabat, kung magsabi sila ng Sabat ay para lamang sa Hudyo, nako, isang napakalaking kasinungalingan po sapagkat ang Sabat ay in-establish po ng Panginoon bago po nag-exist or umiral ang kasalanan. Kaya may dalawang magkakambal dalawang institusyon na in-establish ng Panginoon bago umiral ang kasalanan. Unang-una yung marriage, pangalawa yung Sabat. Kung banal yung marriage hanggang ngayon, banal pa rin ang Sabat hanggang ngayon. Napakaliwanag ang sabi dyan sa Marcos 2:27. The Sabbath was made for man. At yung man sa Greek, anthropos, ang ibig sabihin po ay mankind. Hindi naman nakasulat dyan na Hudyo, kundi para po sa tao. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 12:13, ang utos po ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Siguro hindi tao ang ating mga kapatid at kaibigan, kapatid na Denmark, sapagkat hindi sila nangingili ng Sabat. Yun nga. Kung galing yung Sunday na kanilang pinapangilin, ano Kap? Hello. Sa pangilin. Wala yung signal eh. Okay, tanong saan ang pangilin? Yung Sunday ba, yung linggo? Saan ba nanggaling yun? Ang ano po? Saan galing ang? Yung pangingin. Saan nanggaling
Pangingili ng linggo? Oo, saan galing yun? Look up. Oo. Okay, saan galing ang pangingili ng linggo? Okay. So, ang first and first po sa Sunday keeping noong March 7, 321 by Emperor Constantine. Kasi si Constantino isang membro ng pagano at na-convert siya sa Kristyanismo. So si Constantino, sumba-samba siya sa araw kasi isa siyang pagan. Kung babasahin kasi natin yung Ezekiel 8:16, ang mga pagano ay sumasamba sa araw. Kaya si Constantino na pagano naging Kristiyano at hindi naman tunay na na-convert sa Kristiyano eh. Oh. So upang magkakaroon ng unity sa kanyang imperyo, so ang pagan at saka Christian nagkaisa. Yung teaching. Oh, kaya noong March 7, 321, ang first in first sa Sunday keeping, sabi ni Constantino, magpahinga kayo sa araw ng linggo. At sa taong 336 AD, doon po sa konsilyo ng Laodicea, ang sabi ng mga pare, atin kayo ng misa every Sunday. Kaya ang sabi ni Peter German, sabi Converts Catechism of Doctrine, page 50, which is the Sabbath day. Maliwanag ang sagot niya na Saturday is the Sabbath day. Next question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang kanyang answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kaya the Catholic Church pala kapatid ng Denmark. So ang ginawa ni Constantine the Great na inutusan niya yung mga tao na magpahinga sa araw ng Sabado ay officially talaga na kinopya ng Roman Catholic, tinanggap nila eh. Ginawang official day talaga at ginawang day of worship talaga nila, yung Sunday. Kaya hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, sa huling kapanahonan, sila ay nagpapatuloy sa aral ng man-made teaching na lang. At tayo nagpapasalamat kapatid na Denmark sapagkat connected po tayo sa mga apostles. Ang doktrina po natin ay konektado po talaga sa mga apostoles, lalong-lalo na ang pangingili ng araw ng Sabat. So, nung ikaw ay naging Adventist ka na, di ba naging Adventist ka na, syempre maririnig mo na yung sinasabi nila na si Ellen White daw ang ating founder. Ano naman ang may isang o ay bawa na encounter mo nga yan kung ikaw ay maging Adventist? Founder? Ang sabi ng mga ngaral, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan ng mga CFD, si Ellen White raw ang founder ng Seventh Day Adventist. Hindi naman founder na kagaya ni Cristo. Si Pablo, founder din eh. Founder ng local church. Ang doktrina kasi, iba kasi yung mindset ng mga CFD. Ang mindset nila, ang doktrina daw ay galing kay Ellen White, Sister White, mali po. Oh. So si Sister White, kung babasahin natin dyan sa babasahin ko dito kapatid na Denmark sa Hebreo, no? Hebreo Kapitulo 3. Oh. Kasi napaka-importante ang talatang ito eh. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 4. Oh. Ang sabi ay ganito, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Oh. Datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. So ano raw? Bawat bahay ay may nagtayo. Ang tanong, sino yung bahay? Verse 6, sabi dito, datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Sino yung bahay? Iglesia. Sabi dito sa verse 4, bawat bahay ay may nagtayo. Ngunit ang tagapagtayo ng lahat ay ang Diyos. Kaya instrumento lang pala si Sister White o para mapatuloy yung dalisay na aral, yung pure doctrine. Kasi inusig kasi ng diablo eh. Inusig ng diablo sa pamamagitan ng apostate. Ang ginamit ng ginamit ng diablo
yung paganism, yung nagpakilalang nagpanggap na Kristiyano pero may pagkapagano. Yun yung ginamit ng dyablo. Kaya sa panahon ng persecution, nagtago ang iglesia ng Panginoon sa ilang. Kaya pag sinabing ilang, wilderness, so either caves, forest, or mountains. So doon po na preserve ang pure doctrine sapagkat hindi po sila naabot ng ng pag-uusig ng mga Romano. Kaya ang dalisay po na aral ay napreserbahan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa huling kapanahunan. Sapagkat mayroon pong iglesia ang Panginoon sa huling kapanahunan at yun ay tinatawag na remnant church, yung nalabi. So si Kristo ang ulo, isa lamang ang ulo, at ang iglesia ay iisa, yung katawan. So kung ang ulo ay Sabbath keeper, ang iglesia ay Sabbath keeper din, yung katawan. Hindi naman magkarugtong yung kung Saturday tapos Sunday yung katawan, Saturday yung ulo. So tumpak talaga yung Seventh-day Adventist, kapatid na Denmark. Baka naman sabihin nila, wala namang mababasag Seventh-day Adventist sa Bible So paano masasabi na ang Seventh-day Adventist nga ang tunay na iglesia? Okay. Sa Biblia po, kahit nga One Holy Catholic Apostolic Church, hindi nga natin mababasa So tabla tayo lahat. Tabla tayo lahat. So makikilala po ang tunay na iglesia hindi po sa pangalan, kundi sa aral, sa doktrina. Kasi dinescribe po dito sa Book of Revelation, kung babasahin natin dyan sa Apocalypse 12:17 at saka 14 verse 12, here is the patience of the saints. Here are they that keeps the commandments of God and have the testimony and faith of Jesus, di ba? So ibig sabihin, yung tunay na iglesia, sumusunod talaga sa kautusan ng Diyos. Kaya kung babasahin natin dyan sa Revelation chapter 12, kapatid na Denmark, may babae dyan na nakaputi yung suot niya. Tapos pagdating naman doon sa Revelation chapter 17, iba yung suot niya, di ba? Iba yung suot niya. So yun yung apostate church at yun yung pure church na makikita at mababasa natin dyan po sa Revelation chapter 12. So ibig sabihin, kapatid na Denmark, tayong mga Seventh-day Adventist, na-confirm natin na tayo ang nalabi. Bakit? Kasi yung Apostolic Church ay inusig yun ng dyablo inusig ng dyablo yung Apostolic Church. At natapos yung pag-uusig noong 1798. So after 1798, doon po lalabas ang remnant. So after 1798, walang ibang iglesia na ang kanyang doktrina ay pareho lang sa Apostolic Church na inusig ng dyablo. Mas nauna yung Baptist, pero hindi naman kompleto yung doktrina ng Baptist. Ang pinalaki nila yung baptism na immersion. Pero yung Adventist, lahat sa kanya, mga doktrina na itinuturo ng mga apostoles, ng Apostolic Church, itinuturo din ng Seventh-day Adventist. Kaya na-confirm natin na tayo ay nalabi sapagkat after ng persecution, doon kasi lalabas yung remnant Walang ibang iglesia na kumpleto ang doktrina na itinuturo ng mga apostol. Itong iglesyang Seventh-day Adventist, kapatid na Denmark. Kaya hindi sa pangalan, malalaman sa doktrina. Oo, sabi nga ng mga talata, sa John chapter 17, verse 17, ano sabi diyan? At makikilala nyo ang turo. Ano ang turo? Yung nasa Ezekiel 44, 23, 24, kanilang iingatan ng aking kautusan at kanilang ipagpili ng aking mga sabat at magkakaroon sila ng pagkakakilan ng malinis at ng marami, mga kapatid. So yun po ang turo ng tunay na iglesia, yung ng
No? Ayan. So, meron dito comment, Brother Mike. Yan, no? Ito, basahin natin, ano? Okay, nag-comment dito. Sabi ni Brother Arnold Makalisang, no? Sana makabalik na daw yung tatay mo. No, sabi niya, sana ay makabalik na yung tatay mo. So, sana kapatid. So, may nabanggit kanina eh. Yung 1798, ang sabi dito ng Iglesia, pagkatapos ng 1798, bakit 1798? Ano kapatid? Hindi masyadong mahina kasi yung signal. Bakit tao yung tunay na ganito ang tanong. Bakit 1798 lumitaw yung tunay na iglesia? Kasi nabanggit mo kanina, di ba? Ang sabi ko kanina, after 1798. So, after 1798. Yes, after ng pag-uusig, lumitaw yung Remnant Church. So, 1840s. 1844, nag-start na po yung Advent movement. At noong 1860, napili ang paralang Seventh-day Adventist. 1863, officially na organized po ang Seventh-day Adventist. So, ang kanyang doktrina po ay talaga, connected sa Apostolic Church na inusig ng Diablo. After 1798, mag-apostolic na sapagkat yun ang inihula ni Propeta Daniel 1,260 years ang persecution. At yun din ang nakasulat sa Revelation chapter 12. So, ayon po sa world history na nag-start ang persecution 538 AD at doon po natapos sa 1798. Kaya 1798, yun po ang taon na kung saan natapos yung pag-uusig. Kaya lalabas yung remnant after ng pag-uusig ng persecution. Oo. So, ang tanong diyan, sino yung nag-usig? At sino yung sino nag-usig? Meron ako dito kapatid na Denmark na dyaryo, newspaper. Meron ako nandun po sa itaas kasi nasa baba ako Opo, nasa baba ako ngayon. Nandun po sa itaas kasi kahit saan ako maasa, nadala ko yung newspaper, Manila Bulletin ni Pope Francis. Sa ginawa nilang pag-uusig nung ang question na naman ni Brother Mike, no? Anyway, mga kapatid, gusto ko nawin yung kanyang sinabi, no? Ito po ay isa sa mga tandaan tunay na iglesia. May sa Revelation 12, ang babae dito ay tinutukoy na iglesia. No, ito po ay kaparan ng sinasabi ni Apostol Pablo na ang iglesia ay ihaharap na malinis at walang kapintasan. Ayon po yan sa Efeso 5, 23 hanggang 27, mga kapatid. No? At pagkatapos, itong babae nyo, mga kapatid,
ay inusig ng dragon. No? Inusig ng dragon ang babae ito. So bago tayo punta doon sa pag-uusig, ang sabi dito sa Revelation 12:1, at lumabas ang isang dakilang tanda sa langit, isang babaeng nararamdaman ng araw. Yung araw, mga kapatid, that is the new covenant of grace. No? At sabi dito, at ang buwan, ito yung mga ang buwan ay sumisimbolo, mga kapatid, sa falling glory of the old covenant. Okay? At dito, ito yung mga propesya na tinuwad ng ating Panginoon Kristo. Yung buwan ay tumutukoy sa mga propesya na tinupad ng ating Panginoon Kristo. Ang dakilang tanda sa langit ay ang isang babaeng naramtan ng araw o ang ito ay covenant of grace. No? Siya ay nababalutan ng ebanghelyo. Okay? At yung buwan ay sumisimbolo sa mga propesya na tinupad ng ating Panginoon Kristo. At sa kanyang ulo ay may putong na 12 bituin. Ito yung 12 mga alagad. No? At pagkatapos dito po sa pahayag 12, no? 3 hanggang 4, tanda po ninyo mga kapatid, no? Dito ay mapapansin natin, okay, na ang babae ay nagtago, mga kapatid, sa loob ng 1,260 days. No? Ang Seventh-day Adventist po, mga kapatid, ay naniniwala kami, no? Naniniwala kami, mga kapatid, na itong babaeng ito na inusig ng 1,260 days, ang 1,260 days po ay nag-start po ng 538 at natapos ang 1798. Mga kapatid, ito po ay tinatawag natin Dark Ages. Okay? 13, nang makita ng dragon, si Satanas na inihagis niya doon sa lupa, inusig niya ang babae o ang Gesya na sinasabi natin kanina, na nagsilang ng batang lalaki. No? So dito po, pinatutunayan ng Biblia na siya ay inusig ng dragon. No? Ang dragon na yan ay si Satanas. Mga kapatid, ayon po sa pahayag 22, kapitulo 20, versikulo 2, ang si Satanas ay dragon at ang matandang ahas. No, serpiente, mga kapatid, no? So, ang tunay din po siya ay mga banal na nagsisipat ng utos sa Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Yung patutuo ni Jesus dito, mga kapatid, dito sa Revelation 12:17, ito po ay kumakatawan sa espiritu ng propesya na mababasa natin sa Revelation 19 verse 10, no? Propesya. Espiritu ng propesya na siyang aming pinaniniwalaan natupad sa ministeryo ng kapatid ng Ellen White. No? At pagkatapos, mga kapatid, ang iglesia nito ay nagdadala ng 3 angels message o nasa Revelation na pabalita ng ating Panginoon. No? Yan. So, nagbalik na si Brother Mike. Pwede po ituloy yung sinasabi mo about sa mga patayan na inihingi ng tawad ng Santo Papa. Ano ba yun mo? Sorry talaga, kapatid ng Denmar, at lalong-lalo na sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Mahirap kasi ang signal dito eh. Kaya maraming akong mga debate na na-cancel. Kaya sa ngayon, hindi pa ako tumanggap ng mga schedule para sa debate kasi napakahirap talagang signal dito eh. Hindi talaga maintain yung malakas na signal. Kaya, ano yung kapatid na Denmar, ang tanong mo? Tanong ko, ano yung sinasabi mo kanina tungkol sa dyaryo na may patayan na inihingi ng tawad ni John Paul II? Yung Manila Times ba yun? Na dyaryo? Ano ba sabi mo? Manila Bulletin. Manila Bulletin. Okay. Opo. Ano?
Ang sabi doon, ask Christian churches for forgiveness for the persecution they suffered in the past. Ang sabi doon. So, naghingi ng kapatawaran ang Pope, si Pope Francis, ang kanilang Pope, sa persecution na naganap. Oh. Grabe talaga. Kaya inamin talaga nila na sila yung nag-persecute. Ang dami palang kasalanan ng Roman Catholic. No? So, bago tayo magtapos, nahina nga yung signal mo nga talaga, kapatid. So, siguro dalawang tanong na lang. Gusto namin malaman, no? Ito. Gusto namin itanong, kasi ito sa comment box kanina, may nagtatanong, babalik ka pa daw ba sa Roman Catholic Church? Yan ang tanong eh. Babalik ka pa ba daw sa Roman Catholic Church? Hindi po, kapatid na Denmark. Ang sabi ng Panginoon, mananatili tayo hanggang sa wakas. Ito na ang tunay na iglesia. Ba't babalik pa ako sa Apostate Church? Nasa tunay na po ako na iglesia eh. Paano maging tunay yung Roman Catholic? Nandyan lahat ng bisyo. Paglalasing, pagdidisco, pag-iinom ng makalalasing, paninigarilyo, or pagsisigarilyo. Nandyan lahat. Yun bang ugali ng tunay na iglesia? Kaya ako po ay nagagalak sa gabing ito at sa kasalukuyan sapagkat ako po ay nasa liwanag na. So, tinawag po ako ng Panginoon mula kadiliman, from Roman Catholic, papuntang kagilagilalas na kaliwanagan, ito'y Seventh-day Adventist Church. Kaya ito po ang iyong lingkod, kasama na kapatid na Denmark, kami po yung mananatili at magpapatuloy dito po sa katotohanan. Amen. Okay. So, ito panguling tanong, Brother Mike, no? Kasi gabi na rin din. Ang ulit tanong, ano daw yung pinagkakaabalahan mo ngayon or yung ministry mo ngayon at baka may gustong i-promote, kapatid. So, kasi, katulad na nabanggit mo, wala kang signal, baka ito na yung pagkakataon, pwede kang manawagan sa mga kapatid na tulungan ka ministry na yung ipinapatago dyan sa Masbate, kapatid. Hindi ko masyadong narinig yung kapatid. Naputol kasi. Ulit niya. Ito yung tanong. Ano yung pinagkakaabalahan mong ministry? Ngayon? Ano yung may ipopromote mo sa amin na ginagawa mo dyan kasalukuyan at ano may itutulong sa ng mga kapatiran dyan? Okay. So, sa ngayon, ako po ay na-assign bilang Bible worker dito po sa Cebu South, sa Dumanhog, Cebu. Tapos, busy po ako ngayon sapagkat may upcoming crusade po tayo ngayong Sunday. So, next week po. At next month din, may crusade din, evangelistic crusade. So, naway pag-pray po natin ang gawain ng Panginoon dito at lalong-lalo na sa ating online ministry, no? Dito po sa aking account at sa meron pa akong bagong account na yung Loud Cry Media Ministry. Ayun. Naway punta natin at ipag-pray natin ang ministry na ito. Oo. So nagla-live ka doon sa Loud Cry Ministry, kapatid? Minsan lang ako magla-live kasi yung signal kasi. Hindi. So, gawa natin ang paraan niyang signal mo. Nakahanap ng liman sa Zambales. Dito sa Luzon, sa Zambales. Gusto mo ba tayong dalawa magkasama? Isa, dito ka magliliman. Sa Zambales? Sasabihan ko yung pastor.
Ano? Tayong dalawa. Pag-usapan na natin sa susunod. Hindi ka na pamasahe nun kapag umuo ka. Ha? Sige. Kasi mahirap yung walang signal, kapatid. Okay, so ano pa ba masasabi mo sa ating mga kapatirang mga nanonood bago tayo magtapos? Yung, okay, sa lahat ng mga inspirational message. Okay. So sa lahat po ng mga nanonood sa gabing ito, unang-una, kung Adventista ka man, naway may mananatili pagpapatuloy ka sa katotohanan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang sa wakas ay maliligtas. At para po din sa lahat ng mga kaibigan namin na hindi po Adventista, patuloy niyo lang saliksikin ang banal na kasulatan. Kung gusto niyo yung katotohanan, huwag kayong magtanong sa simbahan. Saliksikin niyo ang kasulatan, no? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, hindi natin matanggap ang ating Panginoong Jesucristo kung ang puso natin ay hindi open. So, dapat i-open natin, tanggapin ang Panginoong Jesucristo, tanggapin ang katotohanan at susundin hanggang sa kanyang pagparito. So, malapit na pong dumating ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y magsihanda sapagkat hindi po tayo makakasalubong sa Kanya at makakasama papuntang langit kung hindi natin siya tanggapin at sundin ang Kanyang kalooban. So, patuloy nyo lang saliksikin ang mga katotohanan sa banal na kasulatan upang sa ganun ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Mike, at panalangin namin ng upay ng mission kaya sa kapatid. So, tayo po ay magkaroon ng pang-uwi panalangin. Tayo ay pangunahan ni Brother Mike. Brother Mike, pwede ba? Okay, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa buhay at lakas na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa mga katotohanan na aming napakinggan sa gabing ito patungkol po sa tunay na iglesia na ang characteristics nito ay sumusunod sa iyong kalooban sa 10 utos, including the 7th day Sabbath. Pagpalainawa, Ama, ang lahat ng aming mga kaibigan, ng aming kapatiran, na kami maglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pagsunod sa katotohanan upang kami mahanda sa nalalapit na pagparito sa iyong bugtong na anak. Pagpalainawa ang ministering ito, kapatid na Denmark, kasama ang kanyang mahal sa buhay, at ganun din naman, Ama, sa lahat ng mga 70 Adventist sa buong mundo. Naway kami magkakaisa sa ikalalago ng iyong gawain upang kami ay mahanda sa araw na yan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ng aming dalangin. Ito po'y aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagpupok dito sa Ayon sa Nasulat Ministry. At maraming salamat kay Brother Mike sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento sa atin. Naway makatulong sa inyong pagpapago ng pananampalataya ang kanyang kwento, mga kapatid. Kayo po ay aking ibinibigin sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon na ngayon kayo ay nakapakinig ng ating pananampalataya na si Jesus na namatay, si Jesus ay muling nabuhay at si Jesus ay muling babalik. Kaya kapatid at kaibigan, maghanda ka, si Jesus ay parating na, mga kapatid. So, Viva Iglesia Adventista del Sétimo Día, mga kapatid. Palain po kayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid.
Kristo ang labinggi kinahanglan, lababakay sa salapi o bulawan. Tanang butang mahimong kakawangan, Kung wala siya walay kapuslanan, kung halandong ikaw sa katilingban, o kung tinahod ang imong kagundanan. hindi kalipay sa atong Ginoo, Kung ikaw kanya usab magserbisyo, ang Ginoo walay pinalabi, ang Biblia kanato nagasulti, kabus sa malualunahan, ito sa langit pareho ang tanan. Sa pagpapigulya sa atong Ginoo, hindi kalipay ang maangkot sa tao, hindi kalipay wala na'y katapusan. ito sa langit pareho ang tanan. Ang Ginoo walay pinalabi, ang Biblia kanato nagasulti, tapos ka malualunahan, dito sa langit pareho ang tanan. Bakit Diyos na ulang karong kahimo, isulti mo na ako Ginoo, siya malibay o lagi magyaw, dito wala na'y katulong manuwa. At kinabuhi wala na'y katapusan, dito sa langit, dito sa langit, dito sa langit, makita